Tayo po'y manalangin. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may alam ng lahat at may kapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay hinayaan po ninyong makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyo, grasya, awa, ay hindi nga namin magagawa ang lahat na ito, lalong-lalo na ang pagsamba. Kaya't, Panginoon, kami ay buong pusong nagpapasalamat sa grasya po na ito. Panginoon, kami ay dumudulog sa hapon na ito. Naway, Panginoon, sa aming muling pagsamba, sa aming pagtatapos sa libro ng Lucas, naway, Panginoon, na ang lahat ng mga katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan, na aming napag-aralan, naway ito'y hindi lang manatili sa mga isip namin, ngunit ito ay bumaba sa aming puso at tunay na maisabuhay namin. Aming dinarasal ang mga puso namin. Alam namin na sa kapatirang ito ay mayroong mga kapatid na nababagabag sa kalusugan nila. Mayroong kapatiran na nababagabag o naguguluhan sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. At gayon din may mga nasa kapatiran na nag-aalala sa pangkabuhayan po nila. Dahil dito, Panginoon, nakakalimutan namin ang kagalakan na ibinigay na po ninyo. Nakakalimutan namin ang kapayapaan na iginawad na po ninyo. Naway, Panginoon, sa hapon na ito, kung aming hinihiling at idinarasal na isandabi po ninyo sana ang lahat ng ito. At nang sa gayon, ang buong tuon namin, ang buong pansin namin ay nasa aming pagsamba at sa banal na salita mo. Muli, Panginoon, itataas namin ang gawain na ito. Naway, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan sa hapon na ito. Aking idinarasal lang na maging tapat lamang ako sa banal na salita po ninyo. At Panginoon, itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal at tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin ang huling bahagi ng Lucas 24 at huling bahagi ng libro ng Lucas. Basahin po natin Lucas 24, 24, verse 50 hanggang 53 po. Ako'y bumabasa sa salin ng ang Biblia, yung taong 2001. Kung ano man ang mga salin na hawak po ninyo, maaari po ninyo ako sundan sa mga Biblia po ninyo o dyan po sa harapan natin. Lucas 24, verse 50 hanggang 53. Kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Betanya. At nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. At habang binabasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya pa itaas na langit. Siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. At sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Magsupuna po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay tunay na nagagalak dahil sa grasya, awa at pagpapala ng Panginoong Diyos. Sa hapon na ito, matatapos na po natin ang libro ng Lucas. No? Amazing. Tinanong ko nga kanina kila Pastor George, Pastor Pedro, no, kung kailan ba tayo nag-umpisa? I think nag-umpisa tayo ng pandemic, mga year 2021, tama po ba? Mga latter part, hindi ko alam, no? And ngayon, 2024 na po tayo by God's grace. Tayo ay hinayaan ng Panginoong Diyos na matapos po natin ang libro ng Lucas. Talagang praise God for His grace. At alam po ninyo mga kapatid, kung matagal na po namin kayong kasama o kahit hindi pa, no?
Kung inyo pong iisipin, no, by God's grace, natapos na natin ngayong hapon, tatapusin natin ang Lucas, natapos natin ang libro ng Juan, natapos natin ang libro ng Genesis, natapos natin, pati mga unang Pedro, Judas, no, marami. By God's grace, I think ang GFC, meron po tayong napakayamang koleksyon ng mga iba't ibang sermon sa English at sasalin po natin ng Tagalog. Lalo na yung sa bahagi ng Tagalog po. Bakit ko po binabanggit yan? Itong mga ginagamit po natin, yung mga mensahe po natin, magagamit po natin sa sarili nating pag-aaral at sa mga Bible study po natin. Okay? Kaya huwag po natin sayangin yung ibinigay ng Panginoon sa atin. At by God's grace, nandun tayo sa last 4 verses. Nung sinabi nga ni Pastor George nung meeting namin, sabi niya, 4 na verses pala yung mula. Pastor, mukhang maigsi, no? Pero nung pinag-aralan, akala ko nga, in 10 minutes tapos, no? Pwedeng devotion, pero alam mo, hindi po pala. Pero hindi rin naman po ganun kahabaan, pero napakayaman nung 4 na huling mga talata. Okay, bago po tayo dumiretso sa ating mga talata, tatanungin ko po kayo ng ilang mga katanungan. Hindi nyo kailangan sumagot ng malakas. Parang sa Sunday school, isagutin nyo lang sa mga isipan ninyo. Okay? Tanong na una, kayo po ba ay iinom ng kumukulong tubig o kumukulong kape? Okay. Sagutin nyo lang sa isipan nyo, ha? Okay. Ikalawang tanong, doon sa mga, alam niyo yung Washington Day? Alam niyo yung Washington? Hindi, Hindi nyo alam. Pag sa Washington, araw ng paglalaba. No. Yun ang joke namin doon sa, sa bahay. Washington ngayon, araw ng paglalaba. Doon sa mga naglalaba, kayo ba ay maglalaba ng pula na t-shirt kasama ang mga puting damit? Okay. Alam ko na dito sino yung mga naglalaba, no? Okay. Ito pa, isa pang tanong. Lalo na sa kabataan. Tinanong ko yung anak ko rito, yung sagot niya, parang, lalabas ba kayo ng bahay na hindi nyo dala ang telepono ninyo? Sagot ng anak ko, bakit ako lalabas na ganun? Di ba? Okay, yun sa kabataan. Okay, ito, para sa mga sa kababaihan. Dapat kababaihan lang, ha? Okay? Alam na nung isa. Narinig na kanina sa English. Tama na. Sa kababaihan lang. Lalabas ba kayo ng bahay na walang kilay? Pinaalam ko sa misis ko yan. Sabi ko, okay lang ho kaya? Wala naman akong masastumble, no? Dito, may mga nakangiti, no? So, di ba? Bakit ganyan ang mga katanungan natin? Bakit ganyan ang katanungan? Di ba? Sa tanong pa lang, alam mo na kagad ang sagot. Di ba? Alam na natin yung tugon natin. Bakit ganon? Kasi ang pamagat sa hapon na ito, ang tamang tugon. Ang tamang tugon. Hahatiin natin sa 2 bahagi. Ang pag-akyat mula talata 50 hanggang 51. Ang ikalawang bahagi, ang tugon mula talata 52 hanggang 53. At babalikan natin ang tanong na yan kung ano ang ating magiging tugon. Mula sa unang bahagi, ang pag-akyat. Verse 50, kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Bitanya. At nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, sila'y kanyang binasbasan. Mula sa talata ating makikita ang Panginoong Hesus na inilabas ang kanyang mga disipulo patungo sa lugar ng Bitanya. Alam po ninyo, nang dalhin ng Panginoon ang kanyang mga disipulo patungo sa lugar na ito mismong ginawa ng Panginoong Hesukristo, itong ginawa po niya, ay nagpapahiwatig ng sinadyang plano ng Panginoong Hesus para sa kanyang paglisan. Itong paglisan niya ay talagang pinlano niya, sinadya niya. Sinadya dahil kung iisipin po natin, ang Panginoong Hesus ay maaaring nawala na lamang kung saan sila nung una. Di ba? Pwede na lang siya nawala. Maaaring umalis na lamang ng bigla, di po ba? Katulad nung ginawa ng Panginoon saan? Nung nasa Emmaus siya. Biglang nawala. Pero hindi po ganoon ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon sa halip ay pumili ng isang tiyak na araw
Gayon din ang isang tiyak na lokasyon o lugar na Betanya. At tulad na makikita po natin mamaya, ang Panginoon ay lumisan, umakyat sa langit dito sa mga talata natin sa hapon na ito. Alam po ninyo, dahil po sa ginawa ng Panginoon, masasabi po natin na ang sinadyang ginawa po dito ng Panginoon ay sa dahilang nais ng Panginoon, iwanan po ang mga disipulo ng kakaibang alaala sa kanyang paglisan mula sa kanila. Talagang sinadya, pinlanon, para sa paglisan niya ay mayroon silang isang matinding alaala. Alaalang kakaiba na magdudulot sa kanila ng kahandaan para sa kanyang pisikal na kawalan. At bakit po natin nasasabi ito? Makikita po natin iyan mamaya habang ating pag-aaralan ang mga susunod na talata. Kaya't dinala sila ng Panginoon sa Betanya. At tulad ng nalalaman ng karamihan sa atin, ang lugar na Betanya dito sa aklat ni Lucas ay tila isang lugar na espesyal. Parang espesyal na lugar itong Betanya. Espesyal na lugar dahil ang Betanya ay isang lugar kung saan madalas nating makikita ang Panginoong Hesus. At para pangalanan ang ilan na mga kwento na iyan, ang Betanya ay ang lugar kung saan nagkaroon ng malapit na kaugnayan ang Panginoong Hesukristo. Dito ay meron sa malalapit na kaibigan. At ang malalapit na kaugnayan na yan ay sino? Sila Maria, si Marta, at si Lazaro. Ang Betanya din ang lugar kung saan pinahira ng Panginoon ng mamahaling pabango. At sa Betanya din po, kung ating aalalahanin ay ang lugar kung saan binuhay ng Panginoong Hesukristo si Lazaro, na naging sobrang importanteng pangyayari bago mismo muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. At katulad nung sinabi natin kanina, ito ang lugar kung saan dinala ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Tiyak may magtatanong, bakit po kaya dinala ni Lord Jesus ang disciples niya dito? Bakit kaya? Bakit kaya sa Betanya? Ang sagot, hindi ko po alam. Hindi sinasabi sa atin ng banal na kasulatan kung bakit. Hindi po sinasabi. Gayunpaman, pakinggan po natin mabuti ito. Kapag pinag-aralan po natin ang lugar na ito, yung Betanya, when we study it, makikita po natin na ang Betanya ay matatagpuan saan? Sa silangang bahagi ng bundok ng mga Olibo. Okay, yung Bethany makikita sa Mount of Olives, sa bundok ng Olibo, dun sa eastern side. At ang bundok ng mga Olibo ay isa ring mahalagang lokasyon ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. An important location. Doon madalas pumunta ang Panginoon para manalangin, para turuan ang kanyang mga disipulo. Ang bundok din ng mga Olibo ay ang lugar kung saan ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang diskurso ng Olibo, yung Olivet Discourse, yung nasa Mateo 24. At ang Garden of Gethsemane, kung saan nananalangin ng Panginoong Hesus bago siya nahinuli, ay matatagpuan din sa bundok ng mga Olibo. Muli, katulad ng sinabi natin kanina, ang lugar na Betanya ay matatagpuan sa bundok din ng Olibo. At gaya ng makikita natin mamaya, ang lugar na ito ng Betanya na nasa bundok ng Olibo ay kung saan lumisan at umakyat ang Panginoong Hesukristo. At pakinggan natin ito. Ayon sa propesiya sa Zacarias, chapter 14, verse 4, wala ako sa PowerPoint, pwede nyo silipin sa Bible ninyo. Ayon sa Zacarias 14:4, ang bundok ng mga Olibo ay ang lugar din kung saan babalik mismo ang Panginoong Hesukristo. Doon babalik sa bundok ng mga Olibo. At pag sinabi nga natin dito babalik, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa bundok ng mga Olibo ay magiging isang maluwalhating kaganapan. Darating ang Panginoon na may kapangyarihan at otoridad upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Kaya't ang lugar ng Betanya na makikita sa bundok ng mga Olibo was the place where the Lord Jesus departed, kung saan siya umalis, at ang magiging lugar din kung saan ang Panginoong Hesus babalik. Na-imagine nyo, doon siya umakyat,
at dun siya muling bababa. As the Lord led His disciples to Bethany, mababasa natin sa verse 50 rin, kanyang inilabas sila hanggang sa tapat ng Betanya at nang maitaas niya ang kanyang mga kamay, siya'y kanyang binasbasan. Mga kapatid, para sa mga Hudyo, ang gawain ng pagpapala ay nasasakupan ng gawain ng pagtataas ng kamay at ang pagsasabi ng mga salitang mapagbiyaya at proteksyon para sa mga tatanggap nito. At itinataas nila ang kanilang mga kamay upang ipakita sa mga tatanggap na ang pagpapala ay nanggagaling saan? Walang iba kung hindi sa itaas mula sa Panginoong Diyos. Kaya naman po, nung sinabi po ito, nang binasbasan sila ng Panginoon, nung binasbasan at pinagpala sila ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay tila inuulit niya sa kanila, yung blessing, no? Parang inuulit niya sa kanila ang katiyakan ng pagtutupad ng lahat ng ipinangako niya sa kanila. Yun ang tilang sinasabi niya. At hindi lang po yun, nung binasbasan at pinagpala sila ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga disipulo, ngunit ang ginawa po ng Panginoon ay nagpapakita ng kanyang otoridad at pagiging tunay na Diyos. At bakit po natin nasabi ito? Kung atin pong aalalahanin sa libro ng mga numero 6, nakita natin si Moises na nag-utos sa mga pari na basbasan ang mga tao ng mga salitang ito. Ano yung sinabi ni Moises na gawin nila at sabihin nila? Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mga kapatid, mula sa ating talata dito sa libro ng Lucas, ang Panginoong Hesus, ang pinakamataas na pari, ay ang mismong nagbabasbas at nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga disipulo. The Lord Himself was giving the blessing and divine favor. Pag tiningnan natin, wow, what a unique privilege para sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Mismo ang Panginoong Hesus, mismo ang Diyos Anak ang nagbigay sa kanila nitong mga biyaya. Siguro iisipin natin, wow, blessed sila. Pero alam po ninyo, kung tutuusin, I'm not saying mas blessed tayo. Bakit kamo? Nasa atin ang salita ng Diyos. Hawak natin ang salita ng Diyos. Palagi nating pwedeng balik-balikan ang lahat ng mga sinabi niya, ang lahat ng mga pangako niya. Kaya't habang binabasbasan at pinagpapala po sila ng Panginoon, ang talata ay nagpatuloy sa pagsasabing, habang binabasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya paitaas sa langit. Mga kapatid, nakikita po natin ngayon na inilarawan ni Lucas ang kamangha-manghang sandali ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi natin kanina, ang lahat ng ginawa po dito ng Panginoon ay talagang sinadya. Sinadya upang mag-iwan sa kanila noon at maging sa atin ngayon ng isang alaala na talagang kakaiba. Isang alaala na sadyang kakaiba na talagang hindi natin makakalimutan. Mga kapatid, nang umakyat ang Panginoong Hesus, kung iisipin po natin mabuti ito, kahit napakasimple lang ng pagsasalarawan ni Lucas ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay isang malinaw na pagpapakita ng ano po. Anong katotohanan na makikita natin? Ito ay nagpapakita ng tunay na pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ang pag-akyat pa itaas, ang Panginoon ay umakyat saan? Gaya ng sinabi ng talata, sa langit. At nang gawin po ito ng Panginoong Hesus, ipinapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya po ay bumabalik saan? Sa kanyang nararapat na lugar sa kanang kamay ng Ama. Kung saan ang Panginoon ay maghahari bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ito pa po mga kapatid, ang tanda ng ministeryo ng Panginoong Hesus dito sa mundo ay ano? Nung pag-akyat niya, ito ang simula ng isang bagong yugto sa plano ng pagtutubos. Kaya nga, yung pag-akyat niya, natapos yung ministeryo dito, ngunit nagbukas na ang bagong kabanata.
ng plano ng pagliligtas ng Panginoong Diyos. Muli, ang mismong eksena na ito ay pinatutunayan ang banal na kalikasan ng Panginoon at ang kanyang soberanong pamamahala sa lahat ng nilikha. Mga kapatid, talagang kakaibang alaala ang iniwan dito ng Panginoon sa Kristo sa kanila noon at maging sa atin ngayon. Tiniyak ng Panginoon na nung iniwan sila ng Panginoon ay siguradong maaalala nila. Isipin natin ito mga kapatid. Natapos na po natin ang libro ng Lucas. Di ba? Isipin nyo lahat ng mga sinabi niya. Isipin nyo lahat ng mga ginawa niya. Lahat ng mga milagro. Lahat ng itinuro niya. Isipin natin ang pagkamatay niya at ang muling pagkabuhay niya. Isipin natin yung mga nakaraang linggo na biglang lalabas na lamang siya at biglang mawawala na lamang. Isipin ninyo, itong nangyayari muli ditong sa pagtatapos na ito, na umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo. Ano ang makikita nating katotohanan dito? Di po ba na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos? Siguro, sa panahon natin ngayon, hindi na natin masyadong iniisip kasi alam natin na umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo, pero naarok ba natin talaga kung ano ang nangyari doon? Kumbaga, hindi mangyayari dito, tataas, lilipad ako. Wala ka nakitang ganun. Sa sine lang natin nakikita po yun. Ano pang sinabi dito? Lahat nung sinabi niya, lahat nung ginawa niya, nung namatay siya, muling nabuhay siya, biglang lalabas, biglang mawawala. Kaya nga ang tanong, ano ang tugon natin dito? Kanina, yung mga tanong ko, di ba? Ang bilis yung tumugon sa mga isip niyo, di ba? Obvious ba? O ngayon, itong mga sinasabing katotohanan dito, anong tugon natin? Ano ang reaksyon natin? Dahil tunay na siya ang Diyos, tunay na siya ang tagapagligtas, naniniwala ba talaga tayo sa lahat ng sinabi niya? Di ba? Lahat ng mga milagro niya, lahat ng ito ay tumuturo na talagang lahat ng sinabi niya ay totoo. Naniniwala po ba talaga tayo doon? Ano ba ang sinabing pinaka-importante ng Panginoong Hesus? Lahat tayo ay nagkasala. At ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Di ba? Paulit-ulit niyang sinabi doon sa mga Pariseo, you will die in your sins. Mamamatay ka sa mga kasalanan mo. Kaibigan, kung hindi pa malinaw sa iyo kung sino ang Panginoong Hesukristo, ano ang dahilan natin? Anong dahilan mo? Bakit hindi mo pa kinikilala at tinatanggap bilang tagapagligtas mo? Ano kaya ang dahilan? Ang dali kasi nating, minsan, hindi ko alam kung anong pantawag doon di ba? Kaya nga medyo, kahit pa-joke yung kanina, di ba? Hindi ka lalabas ng bahay na walang kilay, di ba? Logical, di ba? Itong ginawa ng Panginoong Hesus. Ano na ang tugon natin dito? Ano pa ang pinangahawakan natin kung bakit hindi natin talagang kilalanin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kasi, alam nyo, yung lahat ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, talagang sinadya niya na yung huling ginawa niya ay talagang maaalala. Maaalala. Kaya nga, kapatid, ano na ang naging tugon natin sa katotohanan na sinasabi sa atin na tayo ay makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas para sa kabayaran para sa ating kasalanan? How do we respond? Ngayon, kung sinasabi naman natin malinaw na sa atin, okay, malinaw ng tagapagligtas, ano pa ang pinagkakaabalahan natin? Ano ang prioridad natin? Sana, hinayaan tayo ng Panginoong Diyos matapos natin ang libro ng Lucas. By God's grace, we took it verse per verse per verse per verse, di ba? Talata, paliwanag. Talata, paliwanag. Anong ginagawa na natin, mga kapatid? Okay, baka sinasabi ni Sister Ayan dito, Dok,
kinakausap ko sarili ko. Alam niyo naman, lagi ko sinasabi yun sa inyo, di ba? Nagsasalita ako rito kasi kinakausap ko ang sarili ko. O, nakatingin lang ako sa inyo pero hindi ko kayo nakikita. Kaya nga't mga kapatid, no, kailangan talaga ating talagang pag nilay-nilayan, pagbulay-bulayan ang lahat ng ating pinag-aaralan. Okay. Kahit na ang pag-akyat ng Panginoon ay napakasimple sa pagsasalarawan dito sa libro ng Lucas, napakalinaw pa rin po ng napakahalagang katotohanan ng pagka-Diyos at otoridad ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, by the grace of God, binigyan pa ho tayong isang kwento patungkol dito. Makikita natin sa libro ng mga gawa. At kung hindi niya po alam, ang sumulat ng libro ng gawa ay si Lucas din po. Diba, nagtapos siya dito sa Luke 24, siya sumulat. Pagdating sa Acts chapter 1 at yung buong Acts, si Lucas din ang sumulat. At binigyan niya pa tayo ng ibang detalye kung ano nangyari dito. Tingnan po ninyo sa libro ng mga gawa 1, verse 9. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Mga kapatid, mula sa talatang ito ng mga gawa, makikita natin muli si Lucas, ang parehong may akda, na isinulat ang karagdagang mga detalye sa paglisan at pag-akyat ng Panginoon. Mula sa talata ng mga gawa ay makikita natin ang mas malinaw na paglalarawan ng pisikal na paglisan ng Panginoong Hesus na nasaksihan ng kanyang mga disipulo. Sinasabi ng talata na habang sila ay nanonood ng may pagkamangha, habang Panginoon ay umakyat pataas at nawala sa mga ulap, bigla silang napaharap sa presensya ng dalawang lalaking nakasuot ng puting damit, na mga lamang mga anghel. At nang magpakita ang dalawang lalaking mga anghel, nakipag-usap sila sa mga namamanghang mga disipulo. At ano muli ang sinabi? "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit?" Mga kapatid, nung sinabi po ito ng mga anghel, hindi lang po sila nagtatanong sa mga alagad. Hindi nilang parang sinasabi, "Bakit kayo nakatingin sa itaas?" Na obvious, di ba? Mayroong lumipad pataas eh. Hindi lang ganon ang tanong nila. Kung titingnan natin ito sa original na wika ng Greko, parang ganito po ang pagkakasulat nito. Bakit kayo nananabik? Bakit parang may mawawala sa inyo? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Mga kapatid, umakyat ang Panginoong Hesus sa pisikal na katawan pataas, at ganun din mismo ang paraan ng pagbabalik po niya. At katulad po ng detalye po natin kanina, umakyat ang Panginoon mula sa silangang bahagi ng bundok ng mga olibo, dun sa lugar ng Betania, sa Mount of Olives, at ang Panginoon din ay muling babalik sa bundok ng mga olibo. At kapag bumalik siya, tulad ng sinasabi sa libro ng mga pahayag una, anong sinasabi? Makikita ng bawat mata. Kaya naman noong sinabi ito ng mga anghel, parang sinasabi din sa kanila ng mga anghel na ang paglisan ng Panginoong Hesus ay hindi ang katapusan, ngunit isang panimula sa kanyang muling pagbabalik. Katulad po ng sinabi natin kanina, ano na ang naging tugon natin sa katotohanan na ito? Ito, specifically ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Ano na ang naging tugon natin? Excited ba tayo? Excited, hindi dahil babalik siya kung paano umakyat ng pataas, na babalik siya ng pababa. Excited dahil alam nating babalik siya. Are we excited? Tayo ba ay talagang anong excited sa Tagalog? Brother Dan? No, just kidding. Ano excited? Nananabik. Nananabik, ano? Nananabik
Nananabik ba tayo sa kanyang pagbabalik? Kasi bakit? Sa kanyang pagbabalik, siya ay tatawagin nating King Lord Jesus. That He will righteously rule over us, with us, and over us. King Lord Jesus. Nananabik ba tayo doon? Are we really looking forward for this day? Ngayon, kung ang sagot natin ay, okay lang, Brother Rico, bakit kaya? Bakit kaya? Kasi kung sinasabi natin tayo ay totoong Kristiyano, ang direksyon dapat natin, ng isip at puso natin, katulad ng sinabi ni Pastor Pedro, dapat heavenward. Ang utak natin, ang isip natin, papunta doon. Ngayon, kung sinasabi natin tayo ay mga tunay na Kristiyano, bakit hindi tayo nananabik? Bakit kaya? Malaki ang posibilidad kasi masyado tayong abala dito sa mundo na ito. Tama? Muli, kausap ko sarili ko. Diba? Siguro, masyado tayong busy dun sa mga gusto natin, yung mga kagamitan, yung mga ginagawa natin, gano'n kasi kaya tayo hindi nananabik eh. Or, sinasabi natin kung hindi tayo nananabik pero Christian tayo, tanong naman ito, ulit, baka hindi tayo totoong Christian. Kaya hindi tayo nananabik. Huwag natin isipin kasi minsan, lalo na pagkabataan, yung medyo kabataan o yung mga youth, iisipin natin, matagal pa yan. Happy-happy muna tayo dito. Alam nyo, hindi natin alam eh. Hindi po natin alam. Yun ang mas nakakatakot. Hindi tayo Kristiyano or ito ang pinaka-nakakatakot. False Christian tayo. Ano yung false Christian? Akala mo Christian ka, Christianak pala. Yeah. Di ba? Hindi alam ng iba ano yung tiyanak. Si Brother Dan tumawa. Naintindihan niya na. Kasi ipang ilang joke ko na to sa kanya. No, hindi niya. Alam mo, kailangan mga kapatid, tayo ay talagang magnilay-nilay, magbulay-bulay. Kasi dapat, ang tuon natin, ang pansin natin ay heavenward. Ano ang maaaring maipagdasal natin para baguhin ng Panginoong Diyos ang mga isip at puso natin? Ano ang maaaring maipagdasal natin? Kasi, pwedeng sasabihin nating heavenward. Pero pag nadidistract tayo palagi, nawawala ang pansin at tuon natin dito sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus, alam mo, kailangan every moment of the day pinagdadarasal natin ito. Lord, baguhin mo please ang puso ko. Mula doon sa kanyang pag-akyat sa langit, tingnan natin yung ikalawang bahagi, ang tugon. Verse 52, siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. Mula sa talata natin, atin pong makikita ang agarang pagtugon. Agarang pagtugon ng pagsamba ng mga alagad ng kanilang masaksihan ang pag-akyat ng Panginoong Hesus. Alam po ninyo sa atin pong pag-aaral ng libro ni Lucas, kung inyo pong susuriing mabuti, inyo pong makikita na dito lamang po sa bahagi ng sulat ni Lucas, ginamit ang salita na ito para sa Panginoong Hesukristo. Anong salita? Yung sila ay nagsamba. Dito lamang, pag tinignan nyo sa original na lingwahe, hindi nyo makikita sa libro ni Lucas yung Grekong salita na itong sinamba. Ginamit lang yung salitang sinamba sa libro ng Lucas noong tinitempt ni Satanas si Lord Jesus, yung worship me. Doon lang makikita ulit yung Grekong salita na iyon. Pero yung Grekong salita na ito, dito lang ginamit ni Lucas sa bahagi na ito. At kung iisipin po natin, inyong pong makikita na tila ba nang ginamit ito ni Lucas dito, parang nilaan talaga ni Lucas na gamitin ito lamang sa bahagi na ito. Doon lang talaga niya ginamit. Mga kapatid, ang tugon ng mga alagad ng pagsamba ay sadyang napakahalaga. Mahalaga dahil ito po ay nagpapakita ng kanilang pagkilala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Kapag pinag-aralan natin ang Ebanghelyo, makikita po natin na unti-unti ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay naunawaan na ang Panginoon ay hindi lamang isang dakilang guro.
Hindi lamang isang propeta. Mula sa mga aral natin itong mga nakaraang linggo, mula sa muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa salaysay na tinatalakay po natin ngayon, nakikita na natin na ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay tunay na kinikilala na ang Panginoong Hesus bilang tunay na banal na anak ng Diyos na nagkatawang tao. At sinasabi po natin ito dahil nakasulat sa ating talata na ay sila ay sumamba. Kaya naman po, nang sumamba ang mga alagad, ang kanilang pagsamba ay tugon ng papuri. Ito ay tugon ng matinding kagalakan na nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Panginoong Hesus nating makapangyarihan. Pansinin pa po ninyo kung ano ang sinabi. Siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. Mga kapatid, ito pa po ang isang detalye na sobrang importante na baka malampasan po natin. Anong sinasabi? Bumalik ang mga alagad sa Jerusalem. At sinasabi po natin ito na mahalaga dahil sa kanilang pagbalik sa Jerusalem, malinaw po na ipinapakita nito ang pagsunod ng mga disipulo sa tagubili ng Panginoong Hesukristo. They were obedient. Dapat po nating tandaan na bago umakyat sa langit ang Panginoon, inutusan sila ng Panginoon na manatili sa Jerusalem at maghintay sa pagdating ng banal na Espiritu. Diba? Nakalagay yun sa libro ng Gawa. At nakita rin natin yun nung nakaraang linggo, nung itinuro ni Brother Dan nung umaga at ni Brother Ian nung hapon. Diba sinabi, bumalik sila sa Jerusalem, antayin nila ang pagdating ng Espiritu Santo. At iyon talaga ang dahilan kung bakit nababasa natin dito na ang mga disipulo ay bumalik sa Jerusalem. Na tunay nagpapakita ng kanilang pagsunod at kahandaang tumanggap ng ipinangakong kaloob ng banal na Espiritu habang naghahanda sila para sa gawaing ibinigay sa kanila ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. At hindi lang yan, pakinggan din po natin ito. Kung iisipin po talaga natin, sa kabila ng mga hamon at kawalan ng katiyakan na maaaring harapin nila sa pagbabalik nila sa Jerusalem, sinunod pa rin nila ang utos ng Panginoong Hesus na maghintay sa Jerusalem. Naintindihan natin yun? Di po ba, itong mga nakaraang linggo, ano ang ginagawa ng mga disipulo? Sila ay nagtatago dahil natatakot sila. Di ba nagtatago sila, natatakot sila. Ngunit, ngayon hindi na po. Datapwat wala silang kasiguruhan kung anong mangyayari sa kanila pagbalik nila sa Jerusalem. Anong ginawa nila? Sumunod sila sa utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman ang pagsunod ng mga alagad ay malinaw na nagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Panginoong Hesus anuman ang kanilang haharapin. Kaya nga ang isa sa mga paborito kong himno, trust and obey. Trust and obey. Napakadaling sabihin po tayo kasi ay nagtitiwala. Diba? It's so easy. Ako ay nagtitiwala. Ngunit ito ba ay talagang nakikita sa ating pagsunod? Nakikita po kaya ito? Diba? It's so easy. Ay, Lord, I trust you. Okay. Nakikita ba yan sa ating pagsunod? Pagsunod saan? Tingnan natin ang pamilya natin. Lahat ba ng ginagawa natin sa pamilya ay naaayon sa gusto ng Panginoong Diyos? Diba? Sabihin natin, yes, we trust the Lord Jesus. Yes, I am a Christian. Pero tingnan natin yung mga detalye na mga nangyayari sa buhay natin. Sumusunod ba tayo o nagkokompromiso tayo? Ito naman, siguro sa trabaho natin o sa mga maliliit na negosyo natin kung mayroon tayo. Makikita ba talaga na tayo ay nagtitiwala? Ebidensya ng ating pagsunod? O gayon din, tayo ay nagkokompromiso. Kasi di ba, natatakot tayo na kung ano ang mangyari pagka sinunod natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. O sa mga kabataan naman, pag tayo ay nasa mga paralan natin, o sasabihin natin, yes, nagtitiwala kami kay Lord Jesus. Tingnan natin ang mga sinasabi natin, tingnan natin ang mga ginagawa natin, tingnan natin ang mga iniisip natin. Ito ba ay talagang naaayon sa gusto ng Panginoong Diyos? Muli, ang mga alagad ay sumunod anuman ang kanilang haharapin. Ang talata ay nagpatuloy sa pagsasabing siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. Mga kapatid, mula sa talata, ating nababasa ang
mga salitang malaking o labis na kagalakan ng mga alagad. Alam po ninyo, kailangan nating maunawaan na ang kagalakan na ito na mayroon ang mga alagad ay hindi yung uri ng kagalakan na panandalian. Hindi ito yung joy o kagalakan na yung fleeting, yung panandalian lamang, hindi po. Hindi ito yun. Ang kagalakan po na ito ay uri ng kagalakan na malalim at tumatagal. At ang kagalakan pong ito ay nagmumula sa kanilang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Kaya't dahil nga po sa kagalakan po nila, masasabi po talaga natin na nauunawaan na nila ngayon ang itinuturo sa kanila ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi po natin ito, bakit kamo? Bakit natin sinasabing naintindihan na nila na yung kagalakan ito talagang kagalakan? Kasi bakit? Masaya pa rin sila sa kabila ng pag-alis ng Panginoong Hesukristo sa kanila. They were still joyful kahit na umalis na si Lord Jesus. Di ba yung ibang mga kwento ng mga nakaraan, nung nagpapaalam na sa kanila ang Panginoong Hesukristo ay hindi nila alam kung saan sila lalagay. Naguguluhan sila dahil nagpapaalam na sa kanila. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi na po. They had great joy, malaking kagalakan. At dahil masaya pa rin sila sa kabila ng paglisan ng Panginoon, maaari talaga po natin sabihin na alam na ngayon ng mga alagad na ang paglisan ng Panginoon ay hindi pa ang wakas. Hindi pa ho ang wakas. Ngunit sa halip ito na ngayon ang simula ng isang bagong yugto sa plano ng pagtutubos ng Diyos. Yung paglisan niya, hindi po doon nagtatapos. Ngunit this is a new chapter sa God's plan of redemption na, kinabibilangan na ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Alam na po nila na ang Panginoong Hesus ay nakaupo na po sa kanan ng Diyos Ama. Nakaupo na po si Haring Lord Jesus. At alam na din po na sa oras na iyon na dapat nilang gawin na ang bahagi nila. Noong nakaraang linggo, tandaan ninyo, tinuro ulit ni Brother Dan at ni Kuya Ian ng Tagalog. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Binuksan ang isipan nila upang maunawaan ang banal na kasulatan. Di ba? Open their minds. Yun ang sinabi nung nakaraang linggo. Ano yung naintindihan most likely na? Naunawaan na nila ang kaligtasan nila. Naintindihan na din nila yung mission nila. At dahil dyan, may kagalakan na sila. Kaya nga't mga kapatid, napakahalaga talaga na nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. So important. Bakit kamo? Ano ang bubuksan ni Lord kung walang laman yung isipan natin? Pag binuksan nila niya, baka puro laman, TikTok na sumasayaw, di ba? Tama ba? Di ba? Sana pag talagang prioridad natin na pag-aralan ang iniwang banal na kasulatan para sa atin. Bakit kamo? Ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa pagkakaintindi at pagkakaalam sa katotohanan. Once we know the truth, ang katotohanan, yan ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Pag sinabi kong kagalakan, yung joy, yung true joy, di ba? Pagka bagyo, di ba? Alam niyo yung bagyo, di ba? Siguro, alam niyo naman na yung bagyo may mata. Di ba? There's the eye of the storm. Yung gitna. Pag nasa gitna na ka ng bagyo, tahimik, kapayapaan. Pero pag tiningnan mo lahat ng paligid, sobrang gulo. Kapag alam natin ang katotohanan, ay ganun ang pagsasalarawan. May kapayapaan. Hindi natin sinasabing mawawala ang problema. Ha? Hindi, nasa gitna ka ng problema, pero may kapayapaan, may kagalakan. Kaya nga't mga kapatid, ano ang nangyari dito? Kahit na umalis na ang Panginoong Hesukristo, ay ang mga disipulo ay may malaking kagalakan. At ano pa po ang sinabi? Nang sila ay sumamba at bumalik sa Jerusalem na may malaking kagalakan, verse 53. At sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Mula sa talatiatang nababasa, isa pang agarang epekto ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit sa mga alagad niya. Nakikita natin yung isa pang epekto. Hindi lamang po may kagalakan ang ating nababasa, ngunit nakikita rin po natin ang kanilang patuloy na debosyon
sa Diyos sa kanilang palagiang presensya sa templo. Ang mga pariralang mga salitang palagiang nasa templo, ito po ay nagbibigay diin ng katotohanan ng katatagan ng mga disipulo sa kanilang pananampalataya, anuman ang kahihinatnan po nito. Nakikita natin dito yung katatagan ng pananampalataya nila. Dapat po nating unawain, ang templo ang sentro ng buhay ng relihiyon ng mga Hudyo. Doon nagtitipon ng mga debotong Hudyo para manalangin, magsamba, at magbasa ng kasulatan. At hindi lang yon, yung templo, doon din makikita ang mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya naman ang presensya ng mga alagad sa templo ay nagpapahiwatig po talaga sa kanila ng kanilang hindi natitinag na pagtitiwala at pagsunod sa Panginoong Hesukristo kahit ano pa. Di po ba? Napansin nyo, pwede naman sila nandun lamang sa lugar ng Jerusalem eh. Pero bakit sila dun pa pumunta sa templo? Dun pa sila palagi ang namamalagi ang mga disipulo. Muli, mula sa talata, at sila'y palagi ang nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Ang salitang nagpupuri sa Diyos, kung atin pong titingnan ito sa original na Greko, makikita po natin na ang salitang nagpupuri na ito ay nagsasaad din ng katotohanan ng pagpupuri at pagpapala. At dahil yun nga ang pwedeng ibig sabihin nito, pag binasa nyo yung King James, sa English, ito ang nakasulat. And we're continually in the temple, praising and blessing God. Kaya dahil po dito ang salitang nagpupuri sa Diyos, ay maaaring magbigay ng kahulugan ng pagpupuri at pagpapala. Kaya nang ang mga disipulo ay nilarawan ng ganito sa talatang ito, ang mga alagad ay nagpupuri at nagpapala, ito po ang paraan ng disipulo upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat dahil kinikilala ng mga alagad ang kabutihan, kapangyarihan at katapatan ng Panginoong Diyos. Ang mga alagad na puspos ng papasalamat at paghanga sa muling pagkabuhay at pagkaakyat ng Panginoong Hesus sa langit ay hindi lamang po masaya. Ngunit ipinahayag din nila ang kanilang kagalakan sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapala. Mga kapatid, sa paanong paraan kaya tayo katulad ng mga disipulo? Sa kanilang expression ng kanilang worship, praising and blessing God. Sa paanong paraan kaya tayo katulad ng mga disipulo? Tanungin ko po tayo, excited ba tayo? Nananabik ba tayong magsamba tuwing linggo? Are we excited? Are we looking forward to worship? Or naghahanap tayo ng mga excuses para hindi tayo makapagsamba? Or, ganito pa. Kung sinasabi nating tayo'y sumasamba, ito ba talaga ang number one priority natin pag linggo? Is this our number one priority? Ito ba yung una? O pagdating ba ng Lunes, iniisip na natin, excited na ako pagdating ng linggo kasi mag-worship ako. Are we like that? Ganon? Or, pag meron lang nangyaring, meron lang. Wala na. Santabi na natin yung pagsamba natin. Okay lang. Nonood na lang ako sa YouTube or sa Facebook. Ganito pa mga kapatid. Tuwing tayo ay nagsasamba, pag titingnan natin ang libro ng Hebreo, okay? Hebreo G's, di ba? Verse 24 hanggang 25, wala sa PowerPoint yun. Tayo ay nagsasamba at mayroon pang isang bahagi ng pagsamba. We fellowship. We fellowship together. Bahagi yun ng ating gawain tuwing tayo ay nagsasamba. We worship and we fellowship. Bakit importante na tayo ay nagtitipon-tipon at nag-fellowship? Kasi sa panahon na tayo ay nagsasamba at nag-fellowship, doon yung mga panahon na tayo ay we encourage each other. Pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa buhay natin para makita ng iba ang katapatan ng Panginoong Diyos. Importante ho yun kasi madalas, hindi naman marami, pero di ba, pagkatapos mag-worship, wala pa nga, hindi pa nga tapos yung benediction, makikita mo.
Parang yung Emmaus, bigla nawawala. When we worship, we also fellowship. Okay, yung kabaliktaran naman ito. Sasabihin natin, oy, brother, wala kang problema ha. Worship ako dyan. Okay, yes, okay po. Praise God. Pagdating nung linggo, kamusta naman po tayo? Pag tinitingnan tayo ng ibang tao o maging ng mga Kristiyano, consistent ba yung sinasabi natin? Makikita ba sa mga buhay natin yung pinoprofess natin? Bakit kamo? Di ba nakasulat nga sa libro ng mga taga-Roma, sa English, "Therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." Kung paano natin isinasabuhay o ginagawa ang buhay natin ay ano? Yun ang ebidensya ng pagsamba natin. Nandito tayo pag linggo, banal, di ba? Banal tayo. Pagdating ng buong linggo, bakit ganun? Hindi consistent. Kaya nga't mga kapatid, ano ang maaaring ipagdasal natin? Ano ang maaaring ipagdasal natin? By God's grace, natapos natin ang libro ng Lucas. By God's grace, tapos natin ang libro ng Lucas. Kaya sa pagtatapos po natin, siguro magugulo, grabe, tapos na. Praise God. Para mag-fellowship tayo. Kasi sabi nga ni Pastor George nung meeting namin, bro, 4 na verses ang onti pa, pero sobrang yaman ng 4 na verses. Kaya nga bilang pagbubuod, sa pagtatapos ng ating serye sa Ebanghelyo ni Lucas, mula sa ating mga huling talata na tinalakay po natin, nakita po natin ang agarang tugon ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Agarang pagtugon dulot ng kanilang pagkaunawa sa lahat ng itinuro sa kanilang Panginoong Hesus. Immediate response sa agarang pagtugon dahil naintindihan nila ang lahat ng itinuro sa kanila. At ano yung nakita nating mga tugon? Ang pagsunod, obedience, kagalakan, pagsamba, at papuri. Tanungin natin ang sarili niya, tayo po kaya? Tayo po ba ay masunurin? Lalong-lalo na sa utos ng pag-iebanghelyo sa ibang tao. Di ba yung Great Commission? Na tayo ay humayo? Okay, wag na nating isipin, makay ibang, sige, hahayo ako, pupunta ako sa Visayas, sa Mindanao, kung pagpapalain, punta ako sa Hong Kong, doon ako mag-i-evangelize. Kung yun ang plano ni Lord, okay. Pero wag na po tayo lumayo. Umpisahan na lang natin sa pamilya natin, sa kamag-anak natin, kaibigan natin, o kapitbahay natin. Kasi bakit? Katulad ng mga ginawa ng disipulo, saan sila pumunto? Di ba bumalik sila sa Jerusalem? At yung binalikan nila, hindi madali Kasi pwede silang usigin doon. And yet, pag tiningnan ninyo, bago nangyari yung Pentecost, from there, mga 10 araw sila nandoon sa lugar na yon. For sure, anong ginagawa nila doon? Ibinabahagi nila ang Ebanghelyo. And it was not easy. Kaya nga, ganun kaya tayo kasunurin? Katulad ng mga disipulo? Next, tayo po ba ay may kagalakan sa pagiging bahagi ng mga hinirang niya? Sa paanong paraan kaya makikita ito sa buhay natin? Yung kagalakan. Di ba? Yung true joy, kagalakan, di ba? By God's grace, pag may nakakausap tayong kapatiran dito, magugulat ka minsan. Pag napagkwentuhan mo, minsan maikukwento niya yung dinaraanan niya. Pero walang badya ng kalungkutan, may kagalakan pa rin. Kasi bakit kamo? Yun ang sinasabi nating tunay na kagalakan, the true joy. Kasi naiintindihan niya ang pagiging soberanya ng Panginoong Diyos sa buhay niya. Kaya nga't importante, after ng pagsamba natin, fellowship po tayo. Pero hanggang wag naman umabot ng mga alas 7 ng gabi, Diba? Kaya nga kayo may breakout groups. Kasi yan yung time na pwede kayong mag-share at mag-fellowship sa isa't isa. By God's grace, we have such a very nice venue
Di ba? Ang ganda ng lugar natin. Hindi na tayo dati pinagpapatayan. Ay, tayo ng ilaw, di ba? Di ba? Sasabihin ako, overtime. Patay tayo, di ba? Makita mo, may nagwawalis na sa harapan mo. Hindi na. As we worship, let's fellowship. Let's encourage each other. Ano pa ho? Di ba tayo ay sumasamba sa nag-iisang Diyos? Makikita kaya talaga ito sa mga buhay natin? That we worship the one true God. Last but not the least, paano kaya makikita sa buhay natin ang pasasalamat at papuri? Paano kaya makikita sa buhay natin ang pasasalamat at papuri mula sa ating mapagmahal, mahabagin at mapagpalang Diyos natin? Sana mga kapatid, no, itong mga 24 chapters, alam niyo ba yan? Grace Community Church, 10 taon kinuha ito. Grabe, no? Yung pinreach ni John Macaro, 10 years! Oh, sabi ko, ano yun? Siguro isang word per linggo, no? Pero tayo, by God's grace, hinayaan ni Lord matapos natin ito sa loob ng 2.5 taon yata, or I don't know, no? Sana, yung lahat ng mga natutunan natin, lahat ng mga bagay na katotohanan na nakita natin, sana talagang maisabuhay natin. Kaya nga, ano ang maipagdarasal natin? Na saang pagbubulay-bulay na, let's spend a minute or two. Okay, let's spend a minute or two para talang ating pagdilay-nilayan, pagbulay-bulayan, ang lahat ng katotohanan. Hindi lang itong hapon na ito. Tingnan pa natin kung ano yung maalala natin hanggang Lucas 1. Okay? Tayo ay mag-spend po ng time. Tayo po ay magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Muli maraming salamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay magsamba. Ngunit maraming salamat po na hinayaan niyo po kami na matapos ang libro ng Ebanghelyo ni Lucas. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga namin magagawa ito. Gayon din, Panginoon, itinataas namin yung Women's Conference itong darating na Sabado. Panginoon, gabayan po ninyo ang lahat ng nagpapatakbo nito, lahat ng mga in charge, naway bigyan niyo po sila ng talino kung ano pa ang nararapat nilang gawin. Gayon din pinagdarasal namin ang pag-iingat sa lahat ng mga dadalo po rito. Gayon din, Panginoon, pinagdarasal namin si Pastor Dennis sa kanilang desisyon sa gagawin po sa kanya. Naway, Panginoon, maging sobrang linaw po ito. Kanilang mapagdedesisyonan ng pamilya niya sa mga sunod na hakbang na gagawin po ng mga doktor nila. Muli, itinataas namin po ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi na kikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.